Hello guys. Yung topic natin ngayon guys is, kaya bang matuto ng English nang walang tutor? Yes, kaya. Kayang-kaya. Una, paano? Sa pamamagitan po ng YouTube at saka Google. Kasi guys, experience ko na po yan. Yan po yung isa sa mga ginawa ko. Okay? Kasi guys, nung na-discover ko yung YouTube, kasi pagka may isa-search ka, parang lahat ng gusto mo nandyan. So, nung interesado ako na mag-aral ng ganito. Kasi guys, marunong naman ako ng grammar, okay? Kaya lang, hindi ko perfect. Kasi pagka magtatrabaho ka sa call center guys, kailangan, mostly, sa test, kailangan ma-perfect mo yung test. Okay? So, dapat tungkol sa verb, dapat alam mo yan, subject-verb agreement rules, kasi madalas yun ang test sa mga sa mga call center. Okay? So, nag-YouTube ako, nag-Google ako. Okay? So, ito yung Google. Pag nagtitake ako ng mga test, quizzes, okay, or exercises, dito sa Google. Pero yung explanation, marunong naman ako kung ito yung pag-uusapan, pwede dito. Kaya lang mostly, ang inaano ko sa YouTube yung pronunciation. Kasi guys, lagi akong bumabagsak sa call center dahil sa maling pag-pronounce ko ng mga words. So, binigyan ako ng link ng call center na kung saan ako nag-apply. Tapos yun ang tinignan ko. Kaya pala ako bagsak. Kasi mali pala yung pag-pronounce ko ng word na ganito, ganyan. Okay? So, yun. So, guys, hindi ka na magbabayad ng tutor. Okay? Alamin mo na lang kung ano yung pag-aaralan mo. Okay? Ano-ano ang dapat pag-aralan? Okay? So, number 1, yung grammar. Guys, di ba nag-aral naman tayo ng Filipino? Filipino subject. Okay? Sa Filipino subject, meron dong grammar. Okay? So, parang ganyan lang din sa English. May grammar din. Okay? May rules na dapat tandaan. Okay? So, yung sa grammar, 8 parts of speech. Okay? 8 parts of speech. Okay? Ano pa? Idioms, phrasal verbs, okay? Vocabularies, okay? Antonyms and synonyms, okay? Yan ang mga dapat pag-aralan. Pero as a beginner, okay? Unahin mo muna to, okay? 8 parts of speech, okay? Kasi guys, yung 8 parts of speech, pag marunong ka na kung paano gamitin yung 8 parts of speech, it's very easy for you to communicate with others, okay? Tapos, pagka marunong ka na sa grammar, guys, okay, mag-take ka na ng mga test, okay, or quizzes, okay? Halimbawa, pinag-aralan mo yung tungkol sa noun, okay, paano maging plural yung noun, o kaya yung verb, okay? So, pupunta ka dito. Kasi nanood ka sa YouTube, di ba? Tungkol sa present tense of the verb, mag-take ka ng test dito sa Google. Okay, present tense of the verb test. Lagay mo doon, okay? Anong klase? So, lahat ng topic nandito sa Google. Okay? Kung gusto mo na may nag-explain, meron sa YouTube. Okay? Next, susunod. Pag marunong ka na ng grammar, ito na susunod. Okay? Mga phrasal verbs, idioms. Guys, ang daming idioms Yung mga simple lang ang pag-aaralan natin. Pero kung hindi natin feel yung mga idioms na yan, pwede naman wag ka na mag-aral ng idioms. Okay? Kasi ako guys, pag hindi ko feel yung isang pag-aaralan ko, hindi ko pinag-aaralan. Pero kung feel ko, pero kung kailangan talaga guys, kailangan mag-aaral ka niyan kahit papaano. At least, isa sa isang araw. Okay? Or 3. Okay? Makakatulong kasi yan. Okay? For example, ito, yung phrasal verbs, ang dami-dami ding niyan. Madalas gamitin to, yung phrasal verbs. Hindi pwedeng hindi ka mag-aaral yan. Okay? Yung phrasal verbs na yan. For example, go over. Diba? Lagi yan. Go over. Okay? Move on. Ano pa? Kalimutan ko na yung iba. Get up. Get up, clean up, di ba? Laging ginagamit yan, guys, yung phrasal verbs. Kaya, dapat pag-aaralan natin yan. Tapos, guys,
At syempre, hindi mawawala yung vocabularies. Okay, sa vocabularies, kailangan natin pag-aralan yung synonyms at saka antonyms. For example, ng synonyms is hard. Yung hard ang synonym niya, pwedeng unbreakable, okay? Hard, pwede ring solid. Okay? Next, antonyms naman, hard. Hard is soft, diba? Yung antonyms and synonyms, mostly mayroon yan sa thesaurus. Yung thesaurus na yan, okay, parang dictionary yan, guys. Yung thesaurus na yan, parang dictionary, okay? Wala na dito yung thesaurus ko eh. Nabigay ko na. Okay? Wala na. Hindi ko na mapakita sa inyo. Bibili muna ako. Pero meron yung thesaurus. Guys, yung vocabularies, okay, meron din sa Google niyan, guys. Yung itatype nyo lang English-Tagalog Dictionary o kaya Tagalog-English Dictionary. Okay? O kaya i-type mo yung word doon, tapos ilagay mo meaning. Okay? Hard, meaning. O kaya hard, antonyms. Hard, synonyms. Ilalagay mo lang doon, tapos guys, pag type mo kasi nun, meron na. Hindi ka na maghahanap sa isa. Ayun o, isa-isahin mo kasi yan eh. For example, meron kang hanapin na word. So, hanapin mo isa-isa. Unlike pag meron kang online, sa online, itatype mo na lang. So, makakasave ka ng time. Pero kung wala kang internet, okay, pwede kang download ng dictionary sa Android phone mo. Para kahit offline ka, pwede mo pa rin i-type yung word na gusto mong malaman. Para mag-type ka lang, lalabas na, di ba? So, ganun yan. Next, mga bagay na dapat bilhin para sa pag-aaral. Sa panahon ngayon, guys, maganda kung meron kang Android phone. Okay? Tapos, syempre, yung Android phone mo, merong memory, okay? Para malagay mo dun yung mga videos na pag-aaralan mo, at saka yung site, okay? Guys, kung meron kang Android phone, pwede ka mag-download ng mga videos mo para kahit offline ka, meron kang videos na mapapanood. Ganon din, guys, sa Google, okay? Pwede kang mag-download doon ng libro. Meron akong videos, okay? Tinuro ko sa inyo kung paano yan. Meron dyan yung paano matutong mag-English, okay? Nandyan kung paano. Okay? So, dapat bilhin. Meron kang Android, memory, ano pa? Siyempre, hindi mawawala yung kung wala kang Android, dapat meron kang dictionary. Okay? Ito yung English-Tagalog ko. Okay? Itong English-Tagalog, ayan. Meron siyang example kung paano siya ginamit. Okay? Kaya lang sa pagtingin niya sa dictionary, daming meaning dyan eh. Titingnan nyo na lang kung paano ginamit. Okay? O kaya minsan, isa lang tandaan nyo, pwede na. For example, confidence o trust. Sa English, kahit isa lang. Okay? Meron pang confidence eh, tapang, katapangan, okay? Kahit isa lang ang ang tandaan mo dyan. Kasi mahirap kung tatandaan mo lahat dyan. Yung lagi na lang ginagamit, ganon. So, may mga sentences sa dyan. Kaya lang guys, hindi kompleto yung words nito. Meron tayong mabibili sa National Bookstore na English-Tagalog Dictionary. Tapos, mostly yung words na nandun is kompleto siya. Pero wala nga lang mga sentences. Okay? So, kung ako sa inyo guys, bibili ako ng 4 na dictionary. Ito, kasi mayroon dito sa Merriam-Webster Dictionary, meron dito kung paano mag-pronounce. Okay? Search nyo na lang sa guys, sa YouTube, kung paano mag-pronounce sa mga symbols sa dictionary. Okay? Meron dyan, oh. Paano ba? Basta tuturuan kayo sa YouTube. How to use dictionary. Okay, yan, pronunciation symbols. Ayan, itatype nyo sa pronunciation symbols sa YouTube. Okay, tuturuan kayo kung paano gamitin yung mga yan. Hindi ko kasi maisa-isa guys eh. Okay? Tapos,
dapat mayroon din kayong ganito para malaman nyo kung paano ginamit sa sentence. Okay? Sa offline lang to. Dapat bumili rin kayo ng dictionary na isa. Kung wala kayong Android, guys, dapat may ganito kayo. Especially yung mga estudyante. Okay? Yan, kailangan meron kayong dictionary. Okay? Tapos, sa mga nag-uumpisa, okay, pinapayo ko na magbasa ng mga pambata. Na mga libro. Okay? Kasi guys, mostly yung word na ginagamit dito, madali lang intindihin. Okay? And like yung mga pangmatanda na ganito. Ito, medyo pangmatanda na to. May mga words dyan na napakahirap intindihin na hindi naman laging ginagamit sa araw-araw ng buhay natin. Tapos guys, ito guys, pagka magbabasa kayo guys, di ba dito meron kayong hindi maintindihan, dito meron din. Paano kung ilang page na, 20 words na? Ang hirap naman guys kung lahat titignan ninyo, di ba? At least 10 words per day, yun ang tignan nyo sa dictionary. Tapos guys, meron kayong mga hindi maintindihan, okay lang, go lang, okay? So natapos ka na dito. Ito kaya kong tapusin to ng isang araw, mababasa ko to. Mula umaga hanggang gabi, tapos to. Kasi pag nagbasa ako guys, dire-diretso lang siya. Okay? Tapos na, ginuguhitan ko lang yung mga words na hindi ko maintindihan dyan. Pagka meron akong hindi maintindihan, tapos ilalagay ko na sa notebook, tapos titignan ko na siya kung anong meaning. Pagka wala kayo sa mood na tignan sa dictionary, it's okay guys. Basta tuloy-tuloy lang kayo magbasa. Kasi guys, kakaulit nyo ng mga kababasa nyo, uy, ito expensive, na ulit na naman siya. Oh. So, malalaman nyo na laging ginagamit yon. So, dun nyo natitingnan. Kasi lagi niyang ginagamit eh. Okay? So, guys, pag nagbasa kayo nito, hindi pwedeng at least 10 words per day. Hindi pwedeng lahat na lang titignan ninyo. Kasi guys, nakaka-bored tsaka nakakaantok. Okay? Pero sa inyo guys, pag nagbasa kayo nito, at least 1 hour per day. Okay? Dapat tuloy-tuloy lang siya. Okay? Kasi guys, napaka-effective talaga ng pagbabasa. Okay? Kasi guys, sabi nila pag meron ka ng word na hindi mo maintindihan, gamitin mo raw sa sarili mong sentences. Kaya lang, pagka sarili mong sentences, paulit-ulit na lang yung situation, ganun na lang. Lagi na lang he, lagi na lang she. Pero dito kasi guys, ayan, iba-ibang situations. Okay, malalaman mo kung paano ginagamit yung words. So guys, para matuto kayo ng English, hindi pwedeng hindi kayo magbabasa ng mga pocketbook. Okay? At syempre, hindi mawawala yung TV series. Okay, bago ko explain sa inyo to, ito, meron ako mga pambata, pinatulan ko tong mga to. Mga pambata, na nag-aaral pa ako. Ayan. Oops, naglag. Ito pa guys, oh. Peter Pan. Mga English din yan eh, mga pambata talaga. Oh. Mga pambata siya. Tapos, kasi pagka nag-uumpisa ka pa lang, hindi mo maintindihan yung mga words, di ba? Ayan, ito na. Sumunod na yung mga paborito ko na. Okay? Paborito ko, Smallville. Actually, lahat to Smallville to. Lahat season 1 hanggang 11 ata. So, binili ko lahat yan. 50 pesos ang isa nito, guys. Bibili lang kayo. Kasi tuloy-tuloy to, guys, eh, pag nanood kayo. Unlike pag nanood kayo sa walang tuloy-tuloy kasi sa online. Mostly ganito siya. Mas maganda kung bibili kayo nito para tuloy-tuloy yung panonood ninyo. Okay? Pwedeng love story, pwedeng action. Mamili na lang kayo. A list of TV series in English, ganon. Para mamimili kayo kung anong gusto niyo. Actually, dati meron to sa channel 9. Pinapatulan ko ngayon. Ayan. Marami pa akong mga ganito guys. Yung iba marami nang nanghingi. Ayan. Meron pa akong Vampire Diaries. Ayan. Dami nang nanghingi. Binigyan ko rin yung mga pamangkin ko. Okay. Ayan. Meron pa. Pinapatulan ko lahat yan. Guys. Kung malapit lang kayo, bibigyan ko rin kayo. Kasi malayo yung bahay niyo sa akin eh.
Tapos guys, ano pa? Mga bagay na dapat bilhin. Siyempre, meron kayong notebook dapat para nagsusulat kayo. Tsaka ballpen. At maganda guys, nang gagamit kayo ng pagdating sa ballpen, different colors. Okay? Kasi pag different colors, nakakainganyo mag-aral. Nakita nyo guys, oh, iba-ibang color yung ginamit ko. Kasi yung mata daw natin, pag nakakakita ng iba-ibang kulay, hindi siya masyadong inaantok yung pag-iisip natin o yung utak natin. Parang nagiging gising tayo. Kasi nakakakita tayo ng different colors. Yan yung according to ano yan, sa mga research. Okay, nabasa ko kasi yan. Kaya nung nabasa ko yan guys, gumagamit na ako ng different colors. Tapos, hindi ko na alam kung ano pa yung dapat bilhin. Bahala na kayo. Tapos ito pa, merong time frame. Pag sinabing time frame, gaano katagal kayo mag-aaral ng English? Okay, sa mga estudyante, siyempre, habang kayo ay nag-aaral ng English, okay, so nag-aaral talaga kayo ng English. Bahala na kayo. Pero sa mga nag-work o gusto mag-work sa call center, depende kasi kung beginner kayo or intermediate. Okay? Kasi ako nung intermediate na ako, nung nag-aral ako ng ganito. Meron na akong idea tungkol sa mga ganyan. Pero, talagang matindi yung ginawa ko guys. Nung nag-aral ako niyan. Yung mga kasama ko sa bahay, tulog. Pero ako gising. 1:00, 2:00. Gising na ako guys, nag-aaral na ako. Minsan nagpupuyat ako kababasa. Ganyan. Basta guys, kung gusto mo na maging magaling sa English, gawin mo yung bagay na hindi mo pa ginagawa. Gawin mo ngayon. Kung yung iba natutulog, okay, ikaw nagbabasa, nag-aaral. Pero huwag mong pabayaan, at least 6 hours per day, mayroon kang tulog. Okay? Tapos, ano pa? Yung time frame sa mga beginner, pwedeng 6 months pataas yan. Pag mga beginner pa lang kasi malawak yung yung pag-aaral ng English. Kasi hindi natin yan nakasanayan. Pero sa mga intermediate guys, ano lang yan, mahaba na yung 2. Intermediate ka na, 'di ba? So mahaba na talaga yung 2 months. Kasi kung araw-araw kang mag-aaral, okay, manonood ka ng mga English movies, magte-take ka ng test, manonood ka ng mga YouTube videos tungkol sa pronunciation. Mga 2 months lang yan pataas. Actually, kahit 2 weeks nga lang kung magaling ka na. Basta magkaroon ka lang ng idea. Lalo na yung mga pronunciation, stress, linking words. Guys, mayroon na akong video tungkol sa pag-link ng mga words. Under yan ng English pronunciation sa playlist ko. Titingnan nyo kung paano mag-link ng words. Okay? Stress. Yung pag-stress naman, halimbawa sa atin yung 13, 14, 15. Pero ang tamang stress pala niyan, 13, 14. Yung 10, nandun yung stress niya. Tapos, ano pa? Yung marami pang iba na, guys. Time management. Guys, huwag tayong magsasayang ng oras kung alam natin na yung nagmamadali tayo sa pag-aaral ng English. Okay? So, instead na makipag-usap ka o makipagdaldalan ka sa labas, makipagbarkada ka, mag-stay ka na lang sa bahay, mag-aaral ka na lang ng English. Kasi guys, kailangan natin sa work to, diba? Kaya sa pag-aaral natin. Okay? Pwede tayong makipagdaldalan. Siguro, mga 30 minutes lang, ganyan. Huwag maghapon. Okay? Tapos guys, nung nag-aaral ako dahil wala akong time, minsan pinagsasabay ko yung listening at saka yung mga gawaing bahay ko. For example, naghuhugas ako ng pinggan. Habang naghuhugas ako ng pinggan, nanonood ako ng videos ko sa YouTube gamit yung Android phone ko. Lalagay ko lang sa tabi ko habang naghuhugas. Tapos guys, habang gumagawa ako ng malunggay, nakikinig din ako ng mga audio, yung podcast. Okay? Kasi para hindi sayang yung time. Okay? Yan yung time management. Tapos kung gaano kadalas yung pag-aaral mo, depende guys sa time ninyo. Kasi kung nasa bahay lang kayo, hindi naman kayo nag-aaral. Kahit maghapon kayo mag-aaral ng English. Okay? At least 9 hours per day. Yan. Kung talagang tutok kayo sa pag-aaral, madali lang kayo matuto. Pero kung meron kayong ginagawa, at least, halimbawa, pumapasok kayo sa school, kaya nag-work kayo, at least 30 minutes pataas. 30 minutes to 3 hours. Okay? 30 minutes hanggang 3 hours.
pwede na yung guys. Tapos, dapat araw-araw kayo nag-aaral. Pero guys, may time na dapat din tayo mag-relax. Hindi pwedeng from Monday to Sunday, nag-aaral tayo. At least, meron tayong one day na day off. Okay? Para ma-refresh ulit yung utak natin. Okay? At saka guys, kung nag-aaral kayo at wala kayo sa mood, okay, wag mo na kayo mag-aaral. Kasi kahit anong gawin nyo at wala kayo sa mood, walang papasok sa utak nyo. For example, ako dati, nag-aaral ako ng grammar. Okay? Ang gusto ko, kasi walang pumapasok, di nanood na lang ako ng videos na gusto ko. Yung mga series, TV series, nag-i-enjoy ako habang nag-aaral. Okay? So, pag nag-aaral ka ng grammar, hindi pwedeng puro grammar yan. Okay? 30 minutes na grammar, 30 minutes na quiz, tapos 30 minutes sa English pronunciation, tapos 1 hour dun naman sa panonood mo, ganon. Tapos 1 hour sa pagbabasa. Basta ganon lang guys ha, hindi pwedeng puro grammar kasi nakakainit. Okay, next, benefits. Ano nga ba yung benefits pag marunong ka ng English? Pag marunong ka mag-English guys, halimbawa is estudyante ka man, okay? Estudyante ka man, katulad ko, okay, mother, nasa bahay lang lagi, okay, kung nasa bahay ka lang lagi, ayan, pwede kang magkaroon ng trabaho sa bahay lang, okay, basta meron kang internet connection, tsaka computer, okay, pwede kang mag-work, gamit yung English, okay, tapos ano pa, magagamit mo sa pag-aaral mo, okay, especially pag college guys, kasi lahat ng subject nakasulat sa English. So, pag dating sa reporting, pag nag-report ka sa English is, dapat English yung salita mo. Napakahirap kaya pagka hindi ka marunong, di ba? So, magagamit mo sa pag-aaral mo yan. Tsaka sa pakikipag-communicate. Lalo na sa trabaho, okay? Tsaka sa mga friends mo na mga foreigners, ganyan. Guys, sana meron akong na-share sa inyo. Okay? Sa mga hindi talaga marunong, magtiyaga lang kayo guys. Darating din kayo. Kasi nanggaling na ako dyan. Okay? Hindi ako marunong. Tapos naging marunong na ako ngayon. Nagtuturo na ako, diba? So guys, thank you so much.